Hello mga kamunting tinig, shout out sa lahat, kamusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, magbibigay ako ng reaksyon sa kung ano man ang nakaganapan na nangyari kagabi at syempre kahapon at noong mga nakaraan pa. Itong pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte ng International Police ay dahil po sa warrant na ipinalabas ng International Criminal Court despite of dissenting opinion. Tandaan po natin ang Philippine government ay hindi po nag-cooperate sa investigation na ginawa ng International Criminal Court dahil alam naman natin kung ano yung stand ng presidente as long as na ma-issue ang jurisdiction and ang principles of complementarity. Pero hindi po pwedeng hindi tumalima ang gobyerno ng Pilipinas sa international police dahil may responsibilidad po tayo. Kasi paano na lang kung halimbawa may mga Pilipino, mga kababayan po natin na magtatago sa bansa at kailangan po nilang panagutan ng krimen na kinalang ginawa, hindi naman tayo maka-aresto kung hindi tayo mag-coordinate sa Interpol. At isa pa, bakit nyo sinisisi si PBBM? Sino ba nag-issue ng warrant of arrest? Diba International Criminal Court? Bakit ninyo sinisisi si PBBM at sinasabi ninyo na sinurrender ni PBBM ang soberenya? That is our international obligation when it comes to law and order. At klarong-klaro naman talaga na mayroong tinatawag na confirmation sa crimes against humanity ni Rodrigo Duterte na isa sa magiging dahilan kung bakit ang International Criminal Court ay nagpalabas ng International Criminal Court warrant of arrest. Dahil matatandaan po ninyo, inamin mismo ni Rodrigo Roa Duterte yan sa hearing. Pinatawag si Rodrigo Duterte and he confirmed that he has a hand sa pagpatay sa mga hindi pa nga natin nakikilala. At even though Rodrigo Duterte admitted it, bakit ninyo isinisisi ang gobyerno ng Pilipinas? Sa totoo lang, yung legal battle na kinakahalap na Rodrigo Duterte ngayon ay hindi naman po problema ng Pilipinas. Kasi siya po, ang International Criminal Court na po, ang dapat nilang sagutin. Walang kailangan ang domestic law po natin. Unang-una, na-file ang kaso na crime against humanity sa International Criminal Court. At ang dinidiscuss ninyo, kung issue ng jurisdiction and complementarity, ang nililitis na kaso ng Rodrigo Duterte naganap ng mga panahon na tayo po ay membro ng International Criminal Court. At dapat din nating pagnilayan kung bakit agad-agad nag-withdraw ang Duterte administration sa International Criminal Court membership sa gitna ng pagiging membro nito at sa gitna sa gitna ng tinatawag po natin na war on drugs or tukhang. So hindi nyo ba naiisip yun? Bakit niyo isisisi sa presidente? Na sinusunod lamang po ng ating mahal na presidente yung obligation natin. Hindi po pagsuko yan. Mali po yung premise na pagsuko ng soberenya at ng kalayaan po natin. Ipagpalit ninyo ang isang tao lang. Oo, naging former president siya. Pero he confirmed. So ngayon sa kanyang pag-joke-joke, sa kanyang pag-amin doon sa hearing, nagkaroon po tuloy ng confirmation ng International Criminal Court. That is the reason why nagpalabas ang ICC again for the second time around ng warrant of arrest. Ang ICC nakipag-coordinate sa Interpol. Meron tayong responsibilidad sa Interpol. Matatandaan po natin na marami tayong mga kababayan na kung saan tinutugi sa ibang bansa na nagpatulong tayo sa Interpol dahil again for the second time around hindi pwedeng gamitin ang PNP outside without coordinating sa Interpol. At tingnan po ninyo, this is not political persecution. Why? Hindi naman tumatakbo si Rodrigo Duterte. Tama yung sinabi ng ating mahal na presidenteng PBBM.
Anong reason para habulin si Rodrigo Duterte? Hindi naman siya kandidato. 'Di ba? Oo, sinasabing maraming nakikipagsimpatiya kay Rodrigo Duterte dahil naawa, dahil sa mga picture, sa mga video na inapapalabas. Pero nakalimutan po ninyo yung biktima. Nakalimutan ba ninyo yung pamilya ng mga biktima na hanggang ngayon naghahanap ng katarungan sa loob ng 8 taon? Or mahigit pa? Hindi nyo ba kinamusta ang pamilya ng mga biktima na namatay, na damay sa war on drugs na hanggang ngayon kine-question pa whether successful or not successful? But because of the data, hindi naging successful ang war on drugs dahil ang dami pong pamilya ang nawalan ng mga naghahanap buhay. Hanggang ngayon, nagtatanong sila bakit yung mga inosinteng membro ng kanilang pamilya ay nadamay. So ipagpalit ninyo ang isang Rodrigo Duterte lang sa mga biktima, sa mga pamilya na naging umahangad ng katarungan, na hanggang ngayon nagtatanong sila anong kasalanan ng mga anak nila, anong kasalanan ng mga asawa nila, nasa loob ng bahay, damputin, agad-agad patay na. Nakaposas, patay na. Pinapatay pa. So mga kababayan, alam ko na sa hit po tayo ng emotion ngayon. Pero, kayang-kaya man ni Rodrigo Duterte i-convince ang korte ng International Criminal Court dahil may precedent naman. May mga na-convict, may mga na-acquit. Depende po sa presentation of evidence. Kung mahal ni Rodrigo ang taong bayan, siya mismo makiusap sa taong bayan na wag gumawa ng dahas ang kanyang mga taga-suporta. Idaan po nila sa due process or sa legal na pamamaraan. Sagutin nila. Dahil hindi naman po Korte ng Republika ng Pilipinas ang nagkaso sa kanya. Based on our obligations sa International Criminal Court, bago pa siya nagbitaw sa membership natin. Tanggalin natin yung emotion kasi hindi tayo makapag-isip niyan. Kung puro lang emotion ang pairali natin. Naiintindihan ko kayo mga DDS, mahal ninyo si Rodrigo Duterte. Minahal din namin si Rodrigo Duterte, binuto din namin, sinuportahan din namin, kinampanya din namin yan. Pero klarong-klaro talaga ang isang alas niya sana na makapagsilbi, paano? Napag-isipan pa sila tuloy na bahagi ng mga destabilizers. O tingnan mo yung China nga walang nagawa. Nakaalyado ni Rodrigo Roa Duterte. Alam ninyo, kayo na mga DDS ang nagpalala ng situation. Lalong-lalo na kayong mga vloggers or mga vloggers na sinusundan po ninyo. Maniwala kayo kung walang kasalanan at inosente si Rodrigo Roa Duterte, mangingibabaw talaga yan ang katotohanan. Ang The Hague, ang International Criminal Court is the best venue for Rodrigo Duterte convince the world that he is innocent sa mga accusations na ipinaratang sa kanya. Alam ko nasaktan kayo. Anong tingin niyo sa amin na mga pro-government? Demonyo na hindi kami nakakaramdam ng awa o ng konting sympathy kay Rodrigo Duterte? Paano legally? So, kayo na mga kababayan po natin, mga kamunting tinig, mga Pilipino, mga Duterte na hard supporters, ayusin natin ang pag-iisip natin. Huwag tayo magpadala sa emotion. Sinagot ng Pangulo ng tama ang tanong ng media. Okay? At may mga proseso po yan. Alam po ng mga abogado ng mga Duterte yan. Alam mismo ni Rodrigo Duterte kung anong nangyayari. Diba? So wag na nating lituhin ang taong bayan. Mag-move on tayo. Harapin ni Rodrigo Duterte at ng ilan pang mga akusado ang kanilang kinakaharap sa International Criminal Court. Huwag kayong mag-alala, number 1 na magprotekta sa kaligtasan ni Rodrigo Duterte ay ang gobyerno. Dahil hindi naman, kasi pag anong mangyari kay Digong, mabubutasan ng gobyerno. Naintindihan po ninyo? Hindi po, wala pong problema ang gobyerno kay Rodrigo Duterte. Si Rodrigo Roa Duterte ang may pananagutan sa mga biktima ng kanyang war on drugs.
Naintindihan ko na sasaktan kayo. Pero kung magkanda kayo ng mga rally, pwede naman magkanda kayo ng mga rally. Pero isipin ninyo, huwag kayong gumawa ng dahas. Huwag kayong gumawa ng gulo dahil ang gobyerno natin nagpapairal naman po ng mataas na respeto sa human rights. At the same time, sa karapatan na maghayag ng saloobin or freedom of expression or freedom of assembly or freedom of speech. Dapat magiging responsible kayo sa pagpapahayag ng inyong mga emotion ng inyong mga sentiments dahil ligtas po kayo sa gobyernong ito. Ang gobyerno na ito, hindi sa pagiging bias ako okay? Mayroon tayong presidente na nirespeto ang karapatang pantao. Kaya lang, si Rodrigo Duterte wala mang ka-remorse. Pumunta ng Hong Kong, matapang pa. Alam mo sa totoo lang talaga, kasalanan talaga niya. Alam mo kung bakit? Hindi pa nakaupo si PBBM, pinailan na siya ng kaso. Nagets ninyo? Hindi nangyari sa Marcos administration. Yung mga issue ng International Criminal Court, yung pag-file sa kanya ng crime against humanity, yung pag-complain sa kanya, hindi pa presidente si PBBM noon. Bakit si PBBM ang gina-blame ninyo? Kasi nagreklamo ang mga abogado ng mga biktima, pamilya ng mga biktima ng tukhang, ng extrajudicial killing. Hindi pa panahon ni PBBM. Nagkataon lang na tuloy-tuloy at hindi inuupuan ng mga abogado. Very consistent ang mga abogado ng mga biktima ng war on drugs ni Rodrigo Duterte. So nagkaroon ng progress ang kaso. Nagkaroon ng pre-trial. Alam naman natin yan na not all ICC judge affirmed. They argued. Right? Alam natin yan. Tigilan nyo ang pagpapakalat ng fake news. Diyan napapahamak ang mga Duterte Sa sobrang passionate ninyo, sa sobrang fanatic ninyo, hindi nyo na naisip na lahat po may order yan. Kaya huwag kayong magalit sa mga katulad namin na nagpapaliwanag lang. Dahil kami mismo naintindihan namin, pero tingnan mo yung mga vlogger na mga Duterte, nagtatawag ng mga people power. Tama ba yun? Hikayatin nyo ang tao na magwelga laban sa gobyerno. Anong tingin ninyo? Titigin lang ang gobyerno? Pagsirain ninyo ng sirain? Titingin lang ang gobyerno dyan? Hayaan nyo lang? Hayaan lang ng gobyerno yan? So huwag kayong manghikayat na magkagulo. Dahil magiging bahagi pa kayo ng krimen pagdating ng panahon, magiging kawawa kayo. Dahil hindi po mag-surrender ang gobyerno sa inyo. Naintindihan nyo? So sa susunod naman tayo mag-uusap. Kalma lang. Iimbis na yung alas ni Rodrigo Duterte makatulong sa kanya paano? Umpisa pa lang, siniraan niya na. At hindi po dito gumaganti si PBBM. Alam mo kung bakit? Hindi naman po tumatakbo si Rodrigo Duterte. Paano siya gantihan ng presidente? Paano ito magiging political persecution? Hope sa susunod ko na komentary, magkakaliwanagan tayo. Feel free kayo mag-comment ng sentiments ninyo. Pero wag nyo namang masyadong bastusin at balahurain ang ating gobyerno dahil sa nangyari po kay Rodrigo Roa Duterte. Si Rodrigo Roa Duterte naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam niya sa sarili niya kung bakit niya sinapit ang ganitong sitwasyon. Sa hindi pa po nakapag-share, like at subscribe, mag-share na po, mag-likes kayo at mag-subscribe. Maraming salamat. At kung ano po yung thoughts ninyo sa aking content na ito, pwede kayong mag-comment pero please lang, wag naman below the belt dahil hindi po ako yung kalaban ninyo. Okay? Ipagtanggol ninyo si Rodrigo Duterte sa tama na pamamaraan. And bigyan nyo ng pagkakataon na masagot ni Rodrigo Duterte ang katanungan tungkol po sa complaint na sinabmit sa kanya doon sa International Criminal Court. Mayroon tayong gobyernong kumakalinga sa mga Pilipino. Hindi po nagtraidor ang gobyerno kay Rodrigo Duterte. Tandaan nyo po yan. The domestic loss has nothing to do with the case of Rodrigo Roa Duterte.
So kung mayroong pleading ang mga abogado, doon na sa International Criminal Court. At hindi po ito minadali dahil nagkaroon po ng pre-trial, nagkaroon po ng confirmation si Rodrigo Duterte na isa po siya sa mga nag-uutos na pumatay. Gets ninyo? Kaya nagkaroon po ng ruling ang ICC na magpalabas ng International Criminal Court warrant of arrest. Coordinated ang paghuli sa kanya sa Interpol. That's the reason why the government of the Philippines obliged, no, to obey that. Kasi bahagi tayo ng Interpol. Bye-bye.